Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa panibagong episode ng ating Hardin na Panalangin ngayong araw po na ito. At muli po, tayo'y walang ibang pasasalamatan kundi ang Panginoon lamang. Kaya naman po tayo tumungo na sa ating programa para po sa ating babanggit mamaya ng ating mga prayer request para sa ating Hardin ng Panalangin. Let's all first proceed to our opening prayer. Let's pray. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa araw na ito. Kayo po muli, Panginoon, makapanalangin sa inyo. Tuloy niyo pong gabayan ng bawat isa, bawat Panginoong Kristiyano na nanonood ngayong araw na ito, Panginoon. Sa mga hindi po nakakilala sa inyo, yung makakilala sa inyo, Panginoon, kung hindi po nila kayo kilala. Muli kayo po siyang gumabay sa amin sa programang ito, kayo po ang muna. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon po, atin ang banggitin ang ating mga prayer request, ating prayer list. Magsimula po muna tayo sa ating mga birthday celebrants na nasa list po ng ating Hardin ng Panalangin. Let's first proceed sa ating birthdays and anniversaries.
Noong October 9 po, nagdiriwang ng kanyang kaarawan si Sister Irene Mabansag. Belated happy birthday po kay Sister Irene. At noong October 11 naman po, yan po ay noong Wednesday, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan si Brother Mark Orchino ng MIBC Marikina. Happy birthday po, Brother Mark. Maging si Pastor Efren Padua. Happy birthday po, Bishop Padua. At kasabay po nila ako nagdiriwang, kaya naman po nagpapasalamat ako sa Panginoon sa panibagong taon na ibinigay niya po sa akin. At noong October 12 din po, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan si Pastor Timothy Nolan. Happy birthday po kay Doc Kim Nolan ng ating po US of A, no? Ang kasama po, ang partner po ng MIBFC. Wala iba kundi ang Pastor Timothy Nolan. And no, ngayong araw po na ito, no, I believe October 30, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan si Sister Shelo Lumangyaw ng MIBM Monterrey. Happy birthday, Sister Shelo. At maging si Ate Christine Paraiso ng MIBC Burgos. Happy birthday po, Ma'am Christine Paraiso. And noong October 11 din po, nagdiriwang ng kanyang kaarawan si Pastor Edgar Pohas. Kasabay po namin siya nagdiriwang ng kaarawan. So, belated happy birthday po at advance happy birthday sa mga mag-birthdays pa. Yan lamang po nakalagay sa ating list ng Hardinang Panalangin. Ngayon po tayo tumungo sa ating mga answered prayers and praises. So, answered prayer po or praises. Praise God, last Sunday, 2 souls accepted Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Ang mga tumanggap po ay si Mr. Jonel Cabaya and Mr. William Cabana Jr. And let's continue po to pray for their growth sa kanilang pong pananampalataya sa Diyos. So praise God po sa mga new souls saved. Let's also pray ang another praises po from Pitcher Lester Yabot, Ma'am Shella and Brother Shem Yabot. Ang sabi po, truly the Lord answers prayers. In His time, papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos sa pagtugon sa isa sa mga personal na panalangin. So praise God po for that personal prayer na sinagot po ng Panginoon kay Pitcher Lester po and sa family. Another one po is from Sister Alexis Salazar. Ang kanya pong praises ay may grades na daw po siya sa OJT at nakapag-fill up na din daw po siya ng graduation form. So praise, we are thankful for that, Sister Alexis, dahil yan po ay answered prayer. Another one po is from Sister Carlota de Belen. Ang kanya pong praises is praises, okay na po ang papel nila sa kanilang kasal at may mga konti na daw po na provide para sa pangangailangan po nila at sa biyaya ng Panginoon kahit konti ang supply na kanila pong business na CCU sa 45 days ay may ibang paninda daw po sila na pwede mag-provide sa kanilang pangangailangan at mabenta din po at tiwala at panalangin ng may pananampalataya. Ang sabi po, God always provides, ang sabi ni Sister Carlota Belen. So praise God for that answered prayer. Another answered prayer is from Sister Percy Zapata. Kanya pong praises and thanks po sa answered prayer. So praise God po for that answered prayer, Sister Percy Zapata. So yan po ang ating mga praises and answered prayers. Ngayon naman po ating pag-pray ang ating mga sick brethren na nasa list po ng Hardinang Panalangin. Wala po sa Trinidad family, kanila po nilapit si Sister Estela Trinidad na meron po high blood pressure. So let's pray for Ma'am Trinidad sa kanya pong high blood pressure. Patuloy po siyang pagalingin ng Panginoon sa kanya pong sakit na yan. And let's also pray for Sister Percy Zapata na siya po ay may sakit at siya po ay gumaling na with complete recovery. Another one po is from Nanay Gertrude Severino, praying na patuloy na kalakasan sa kagalingan at kanya pong ulo na sanhi po ng aksidente. So let's pray for Nanay Gertrude Severino. Let's also pray for Sister Doris Santos, sa kanya pong anak na si Israel na meron pang ubo at sipon. And let's also pray for Brother Shem Yabot na meron pong cough and colds. Let's also pray for Christine Belen na meron pong hika. Yan po ay wala kay Sister Shella Yabut. And yan po ang ating mga sick brethren, relatives, and friends ngayong pong week na ito. At ngayon naman po, ating banggitin ang ating mga prayer requests from Bingrin Severino, praying for Nanay Tuding Severino. Patuloy po siya sa gabayan sa araw-araw at kanya pong mga loved ones. At praying din po sa kanyang negosyo sa tindahan. Yan po ang prayer request si Bingrin Severino. Another one po is from Nanay Gertrude Severino. Pasama po ang maliit na tindahan na Bingrin Severino. Nawa ay lumago at patuloy na spiritual growth for all my loved ones. So yan po ang prayer request. Nanay Gertrude.
Another one po is from Mami Villamel. Sabi niya po is pasama po sa prayer ang aking health, my heart's desires and salvation of loved ones. Another one po is si Sister Alexis Salazar. Ang prayer request niya po ay good health sa family, makabayad po siya ng graduation fee, at makabili na din po ng Filipiniana para po sa kanyang graduation. So, congratulations po in advance, Sister Alexis Salazar. Another one po is from Brother Mar Bernales. Ano pong prayer request ay kalakasan po ng pangatawan sa araw-araw sa kanya pong pagtatrabaho at maayos na pangatawan at kalakasan din po para kay Sister Agnes at sa kanya pong family. Araw-araw pong ingatan sila ng pamilya, lalo na daw po siya, at sana po magkaroon na daw po ng ORCR, yung unit po na gagamitin para po sa business. So, yan po yung ating ipanalangin. Another one po is si Sister Agnes Cashaw. Ang kanya pong prayer request ay good health po sa kanyang sa kanya at kalakasan po sa pangatawan. Maging din po kay Brother Romar at sa family po nila at maging kanila pong financial needs at maging ang ORCR din po ng motor. So yan po ay nalalapit po ng Sister Agnes at Brother Romar. Another one po is from Sister Carlota de Belen. Ang kanya pong prayer request ay salvation of her family and friends, spiritual growth, extra blessings, extension classes, ang makasama ang palagi ang kapatiran sa prayer meeting, ang patuloy na maglingkod ang mga new baptized na members, maging ang Bible School po ni Brother Wilson, ang extension classes at ministries ng church, ang Bible study, at pag-iingat po sa kanilang mga anak sa pagpasok at pagtitinda po nila ni Brother Wilson. At mababang supply ng sisiw at continuous buyer, sasakyan ng para sa church at para po sa ating Pastor Mike Digan at maging ang darating po na anniversary ng MIBC Silangan na malapit na po yan po ay sa November. At si Ate Arcel ang kanyang karamdaman. So let's pray for this prayer request by Sister Carlota Belen. Another prayer request po is from our Pastor Mike Digan. Nilapit niya po ang 8 candidates po for water baptism on October 31 at maging si Brother Wilson and Sister Carlota's wedding. Yan po ay sa darating na November 30. So, yan po, excited po tayo sa bago pong ikakasal ng ating pastor. So, ipag-pray po natin yan. Another one po is from Sister Lynn Hapitana. Nilalapit niya po si Ma'am Lilia Pobokan at Jason Hapitana at Jake Hapitana. Kanya pong prayer request po ay ang mama at ingat po siya lagi sa kanyang trabaho at ang asawa at anak ng kanyang panganay. So yan po ang prayer request ni from Lynn Hapitana. Another one din po na prayer request from our Pastor Mike Digan. Nilalapit niya po ang missions conference sa darating po na October 31 at yan po sa MIBC Kawit. Punguna po ng Bishop Cornelio the tour. And let's also pray po sa ating darating na October 19 and 20, ang Ship Shepherd po nagaganapin sa MIBM Monterrey. Pungunahan po ng ating Bishop Fernando de Vega. So let's pray for that. At marami po excited sapagkat another blessing na naman po ay makakarinig tayo ng salita ng Panginoon. So yan po ang ating mga prayer requests na nakalagay po sa ating list ng Hardin ng Panalangin. Let's also pray for our elders, for our frontliners. Kung may kilala po kayo, ating expectant mothers kung meron po, at ang ating brethren, relatives abroad, ang kapamilya, ang mga pamilya po natin, ang Christian businesses, ang GFM PHL, maging ang Sunshines, at mga iba pong business na meron po tayo, patuloy po nating ipanalangin. Maging ang online ministries, ang Hardin ng Panalangin po, at ang mga iba pong online ministries ng ating mga kapasturan, patuloy po natin silang ipanalangin. At lalo-lalo na po ang ating mga pastor, ang workers, ang deacons, ang preachers, ang mga pastor, patuloy po natin sila ipanalangin. Palakasin sila spiritually, physically, mentally sa kanilang pagsubok at sa kanila pong paglilingkod sa ating simbahan at lalo na po sa Panginoon. Without further ado, tayo po ay tutungo na sa ating special number. When Jesus said, I will build my church, the gate of hell will not prevail. He fulfilled his promise, and the prophecy had never failed. So when the law of God claimed people, when indeed the Lord commissioned
They stood feet upon his word, and they told the world. This is our faith, that Jesus said, there's no other name, He is our Lord, our only Lord. So we tell the world, we are Christian by conversion, baptized by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We will contend, for we will fight and stand, for we and when the end come, like that apostle, may we say, I have kept the faith. During those times, criticism and the persecution were so great. But even they did no treat, Christian had withstood the test of faith. Despite that good and darkest ages, the light of truth shone with clear bright as they have unto the word of God, even with their blood. And nowadays, many groups appear, the claiming to be God true church. But we believe in our heart, there's no place for debate or for research. Because the word of God is true, His authority is assured. What we believe and what we do and what we are, just what is true. The Baptist faith. This is our faith, that Jesus said, there's no other name, He is our Lord, our only Lord. So we tell the world, we are Christian by conversion, baptized by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We must contend, for we will fight and stand, for we. And when the end come, like that apostle, may we say, I have kept the faith. This is our faith, that Jesus said, there's no other name, He is our Lord, our only Lord. So we tell the world, we are Christian by conversion, baptized by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We must contend, for we will fight and stand, for we. And when the end come, like that apostle, may we say, I have kept the faith. I have kept the faith. Maraming salamat po sa ating special number. Siya po ay si Brother William at siya po ay member ng ating MIBC Silangan at ang kanya pong kinanta ay The Baptist Faith, no? A very wonderful song para pagdating po sa message
as Baptists. So yan po, once again, I thank you po kay Brother William Belen na kumanta ng ating special number noong Sunday. So ngayon po tayo tutungo na sa ating short devotion sa araw na ito. If you have your Bibles with you, please open your Bibles to 2 Kings chapter 5 verse 1 to 27. 2 Kings chapter 5 verse 1 to 27. Pero ang babasahin lang po pala natin ay 2 Kings chapter 5 verse 1. Masyado pong mahaba pag 1 to 27. So, now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. So ito po ay part 2 ng aking pong mensahe noong nakaraang Sunday po. So yan po ay napakalaking blessing, no? Nung ito po ay aking inaaral, talagang nung pumasok po sa isip ko, naghahanap po ako ng story nito. Ano bang pwede ko ibahagi sa ating church? Ano bang pwede kong makita na parang malaki yung impact sa atin at lalo na po sa akin na nagpapahayag? So ito po ang aking nakita. Naaman. So ang title po nung Sunday is Notice Naaman's Need or Naaman's Need. So ito po ay part 2 na kung saan yung pa rin po ang title. So Notice Naaman's Need. But we will focus kung paano nga ba natin gagayahin si Naaman. Kung paano nga ba natin gagawin example yung ginawa ni Naaman. Kung ano ba yung mga downfalls niya, bakit kailangan natin siyang tignan as one of the great examples na ginamit po ng Panginoon upang mabless ang mga nakababasa po ng Biblia na ito. So first, let's pray. Panginoon, sa mga Panginoon sa lahat, maraming po salamat sa araw na ito. Maraming po salamat sa panibagong biyaya, sa panibagong mensahe na aking pong pag-aaralan. Kayo po siyang gumabay sa amin, maging spiritual blessing po ito, palakasin po kami nito, Panginoon, sa araw-araw. Makita po namin na ang storyang ito ay may malaking impact sa amin. Ma-apply po namin na kailangan, Panginoon, wala po sa istoryang ito. Kayo po siyang gumamit sa amin, Panginoon. Tuloy niyo po kaming i-bless na inyong salita. Pangalan ni Jesus, Amen. So, notice Naaman's need. In short po, ang story po ni Naaman ay siya po ay isang dakilang tao. Siya po ay captain ng panahon na yun. Siya po ay kinikilala. Siya ay isang tanyag na tao. But, ang sabi po sa verse number 1, he was also a mighty man in valor. Pero ang sabi po, but he was a leper. Siya po ay may ketong. Siya po ay may sakit. And even these are happenings, kahit siya po ay isang dakilang tao, siya ay nasa kanya na po ang lahat, kahit anong gusto niya nangyari, he still has a downfall. At ano po yun? Hindi lang basta-basta. Siya po ay may ketong. So what are the moral of the story? Ano nga ba yung makikita natin kay Naaman kung bakit yung masasabi nating isa siyang magandang example? Nung una po, babasahin niyo po yung buong verse ng 2 Kings chapter 5 verse 1 to 27. Siya ay naghahanap ng lunas. Pagka syempre, normal sa isang tao na may sakit, gusto niyang gumaling. Pag ikaw may ubo, inom ka ng gamot para sa ubo. Pag ikaw may sipon, inom ka ng gamot para sa sipon. But this is different. Leprosy. We are talking about leprosy na kung saan ang sakit po na ito ay walang lunas. Kaya naman, ang paghahanap po ng lunas ng panahon na ito ay hindi posible. Dahil po, ulitin natin, ang leprosy or ang ketong ay walang lunas. Ano nga ba ang ketong? Ang ketong po ay unti-unti nang inuubos ang iyong balat, katawan. O mismo yung katawan mo nauubos. Sabihin natin, yung daliri na ito, nakikita nyo, unti-unti siyang nauubos. Sabihin natin, mawawala na yung hilalaki mo, mawawala na yung thumb mo. Yun po ang ketong. At unti-unti ka niya pong papatayin. So this is leprosy. Leprosy is scary. But, if we will notice Naaman's need, ang kanya pong pangangailangan, there are 3 things na kung saan ginawa niya po, na kung saan pwede nating gawing example. What is number 1? This is the part 2. Humility will save you. So no matter how we think, we have the things in this world. Kala natin lahat ng bagay, alam na natin. Kala natin lahat ng bagay, kaya natin gawin. Hindi. We should rely on the Lord. Ang sabi po dito,
ang hari po ng Syria, which is very close to Naaman, ay nagpadala po ng sulat sa Israel. At nang nakarating po ito sa hari ng Israel, kinonsider po ito ng hari ng Israel. At ito po ay narinig ni Elisha, ni Prophet Elisha nung panahon na yon. At syempre si Elisha, bilang prophet ng Panginoon, sasagutin niya, or papansin niya ito. And of course, for the glory of God, alam niya na gagaling si Naaman una pa lang. But, if we will look on the story, bakit nga ba humility will save you? Ang sabi po sa verse 7 ng 2 Kings chapter 5 verse 7, "It came to pass when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes and said, Am I God to kill and to make alive, that this man doth send unto me to recover a man of his leprosy? Wherefore consider, I pray you, and how he seeketh a quarrel against me." Tapos verse number 8 po ang sabi, "And it was so when Elisha was the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he had sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel." Pinapunta po nila si Naaman sa Israel. So Naaman came with his horses, with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh come again to thee, and thou shalt be clean. Humility will save you. Si Naaman po ay isang lalaki na dakila. Kung ikukumpara po natin sa panahon ngayon, sabihin natin, isa siyang mayaman na dakila, isa siyang, sabihin natin, isa siyang senador, or isa siyang tao na kung saan hindi basta-basta magpapakumbaba sa posisyon na meron siya. And as well as this, ang sabi po sa verse number 10, "And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be cleansed." Naaman was not just cleansed from leprosy, his soul was washed as well. So, when we submit ourselves in obedience to God, whatever He does for us is complete and is well done. God never leaves anything partially done. If you're all in, God is all in as well. So, Naaman po, in short, siya ay sumunod. And obedience is a key to humility. Ang humility po at ang obedience ay magkalapit. Sumunod po si Naaman. Si Naaman ay dakilang tao at pupunta sa Jordan River para maghugas. Alam niyo po ba na ang Jordan River ay madumi? Kung ikukumpara po sa ilog ng panahon na yun, marami pong mas malinis na ilog. But still, he obeyed. Siya po ay nagpakumbaba. And that is number 2. Honor God by obeying Him. Naaman dipped in the dirty water 7 times because he was instructed by Elisha to do so. Ang pagsunod po sa Panginoon, the sign of humility. Naaman po, despite na siya ay dakilang tao, despite na siya ay may kapangyarihan, still chose to follow God. And as Christians, tayo po mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon, we should also choose to follow God. We should also have the humility. Tayo po ay dapat lagi nagpapakumbaba. Kahit po tayo ginagawa ng masama, kahit tayo'y inaaway, humility, humility, humility. Magpakumbaba ka, because that is what being a Christian means. Ang Kristiyano po ay punong-puno dapat ng pasensya. Ang Kristiyano po ay punong-puno ng kabaitan. Dapat ikaw ay kind, dapat ikaw ay passionate, dapat ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa. And you can honor God like Naaman by obeying His will. So Naaman dipped in the dirty water 7 times. Sabi po sa verse number 11, or sa verse number 10, yun nga po, "Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean." Siya po ay sumunod. And even though minsan sa Panginoon, may mga bagay na akala natin hindi posible, may mga bagay na akala natin hindi mangyayari, which is number 3, have faith even though it's impossible. Have faith even though it's impossible. Isipin mo yun, papapuntahin ka sa river ng Jordan para maghugas 7 times. Ano yun? Kung ako yun,
bakit po? Para saan? Hugas ako sa Jordan 7 times? Parang weird naman nun. Parang imposible yun. Kasi, una sa lahat, ang dumi ng Jordan River, tapos may ketong ako, baka lalo lumala yung sakit ko. But still, Naaman followed. Sabi po sa verse 11, may time po na hindi nagustuhan ni Naaman na nangyari. And actually, ayaw niya nga eh. Ayaw niya mag-swimming doon sa Jordan River. Sabi niya nga, are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Sabi niya, hindi ba yung Abana at Pharpar mas okay kaysa dito sa river na to? Bakit dito niyo pa ako papaliguin sa napakaduming ito? Sabi ng Bible, have faith even though it's impossible. Have faith even though it's weird. Have faith even though you didn't know what will happen. And in short, verse number 14, then he went down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God. And his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Siya po ay nalinis. And in short, what did he do? Nagpakumbaba siya. Na-honor niya ang Panginoon, sumunod siya. Number 3, siya ay nanampalataya. Kahit alam niyang ito ay imposible. Napakaganda po ng story ni Naaman. Even though in our lives, we are full of obstacles, we are full of problems, as Christians, there are many people who are persecuting us. May times na marami po nang-aaway sa atin. May times na hindi na natin kaya. May times na hindi natin kayang lumaban sa buhay, na gusto na natin sumuko. Which is yung iba, kinukuha yung kanilang buhay. Always remember to have faith even though it's impossible. Isipin nyo si Naaman. For sure, wala na siyang pag-asa eh. Leprosy, ang panahon po ng leprosy, hanggang ngayon wala pa rin po lunas yan. Kaya naman po kung ikaw ay may gantong sakit, di mo na alam ang iyong gagawin. Huwag na nating hantayin na dumating sa atin yung pagsubok na hindi natin kaya, saka tayo mananampalataya sa Panginoon. Huwag natin hantayin yung pagsubok ng Diyos sa atin, na pinalo tayo ng Panginoon at saka tayo susunod sa Kanya. Huwag na natin hintayin na hindi maganda ang mangyari sa atin bago tayo magpakumbaba. Prevention is better than cure, ika nga, sabi nila. So, let God. Hayaan natin ang Panginoon. He can do miracle. Sa mga may sakit, sa mga nakakailangan ng panalangin, God is the answer. We should always notice Naaman's need. Have humility. Honor God. And have faith. Even though it's impossible. Those needs are all answered. Kaya lamang po ang ating devotion ngayong araw na ito. Ngayon po tayo ay dadako na sa ating prayer time. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay tumungo na sa ating prayer time. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa araw na ito. Alam po namin, Panginoon, kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya naman po sa inyo lamang kami lalapit. This day, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga sinagot niyo po ng panalangin. And I'll pray, Panginoon, para po sa nagbahagi ng kanilang mga prayer request. Lalapit ko po, Panginoon, sa Ma'am Estela Trinidad na meron pong high blood pressure. Kayo po magpagaling sa kanya, Panginoon. Pagyan si Tita Percy Zapata na hindi po maganda ang kanyang pagsugan, patuloy niyo po siyang pagalingin. Pagin, Panginoon, si Nanay Gertruda Severino na masakit po ang kanyang ulo sa kanyang pong aksidente, patuloy niyo po siyang ingatan at gabayan. Pagin, Panginoon, Sister Dory Santos, pinapanalangin po ang kanyang ubo na may ubo at kanyang pong anak na si Israel na may ubo at sipon. Patuloy niyo pong pagalingin ang batang ito. Pagin, Panginoon, si Brother Shem Yabut na may cough and colds, continue to heal him, Panginoon. Maging si Sister Christine Belen, Panginoon, na mayroon pong hika. Kayo po ang siyang gumabay sa kanya. Wala pong needs. Tuloy niyo po i-provide ng provision, Panginoon, para po sa batang ito. Nalapit ko rin po, Panginoon, ng prayer request, Panginoon. Ang aming po mga members, MIB Silangan. Ang bawat miyembro, Panginoon, ng aming po church,
Una po sa lahat, Panginoon, ng mga members po na aming simbahan, ng mga bago po nalikas, patuloy niyo po silang gabayan. Lalapit ko rin po, Panginoon, mga ministries na aming simbahan ay may bisilangan, Panginoon, ang choir ministry, ang pulpit ministry, bawat naglilinis, nasa music ministry, Panginoon, mga instrumentalist, ang bawat choir na kumakanta, Panginoon, ang extension classes, mga nagtuturo po sa mga bata, sa mga bubuksan po, Panginoon, ng bagong ministries, kayo po ang siyang gumabay. Lalapit ko rin po, Panginoon, Pastor Mike Digan, kanya pong pag-lead, Panginoon, na may bisilangan ng tinatag niyo po, Panginoon. Ginamit niyo po ang aming pastor kung magkaroon po ng simbahan sa loob po ng silangan, Panginoon. Lalapit ko rin po, Panginoon, si Preacher Lester Yabut na umaagapay, Panginoon, sa aming pong simbahan. Tuloy niyo po siyang ingatan, gabayan, Panginoon, maging ang kanya pong pamilya, Ma'am Sheila, Panginoon. Maging ang Ma'am Joyce Digan, Panginoon. Patuloy pong sumusuporta sa ating pastor, Panginoon. Lalapit ko rin po, Panginoon, ng bawat members, bawat tumutulong sa aming simbahan. Kanila pong pag-attend na may hindi po lumiban ng bawat isa, Panginoon. Akin po nilapit, Panginoon, ang prayer request ng bawat isa. Nilapit ko po Sister Carlota Belen, Sister Agnes Casiao, Panginoon, ang kanila po mga prayer request. Maging si Brother Romar, at Sister Alexis, Panginoon. Maging, Panginoon, ang prayer request po ng mga Baby Villamel, na kanya pong health, na kanya pong heart's desires, Panginoon, na salvation po ng kanyang loved ones. Maging, Panginoon, tindahan po ng Bingrin Severino, nilapit po ng Nanay Gertrude Severino, Panginoon. Maging, Panginoon, si Nanay Tuding Severino, patuloy po siyang gabayan sa araw-araw sa kanya pong mga loved ones. Nilapit ko rin po, Panginoon, mga iba pong prayer request, Panginoon, ng mga unspoken. Nilapit ko rin po, Panginoon, mga darating po na activities, darating po na October 19 and 20, ang Ship Shepherd, Panginoon, sa MIB and Monterey. Nilapit ko rin po, Panginoon, ang October 31 naman po, Panginoon, sa MIBC Kawit, ang anniversary, Panginoon, ng ayong pong simbahan na malapit na rin po. Ang wedding, Panginoon, ng Sister Carlota and Brother Wilson sa November 30. Ang Panginoon, ng mga iba pong events, mahalaga, Panginoon, when it comes to glorifying you, O God. Maraming po salamat, Panginoon, sa hardin ng panalangin, kay Preacher Lester Yabut, kay Preacher Gary Chua, maging kay Pastor Mike Digan, Panginoon. Bigyan niyo po ng vision upang magtayo po ng ganitong ministry. Muli kami po ay malapit lamang sa inyong pangalan, ay po inyong gabayan, kasi matapos po ang programa at sa mga susunod po pong programa, Panginoon. Doon niyo po kaming gabayan, ingatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan lamang po ang ating mga prayer requests. So if you want po, pwede po kayo mag-send at yan po ay pag-pray po natin next week sa mga susunod po ang hardin ng panalangin. And I'm inviting you po sa ating po na Sunday service po, 9 a.m. to 10 or 10 a.m. po sa MIB Silangan page. Yan po ay may kita nyo if you want to attend our Sunday service. And yan po ang ating programa ng hardin ng panalangin. Talagang pinapanalangin po natin ang bawat isa. Tayo po ay napapalakasan sa pamamagitan ng panalangin. Muli po ako po nagpapasalamat sa ating Pastor Mike Digan sa opportunity, maging sa mga ating pong hardneros na Preacher Gary Chua and Preacher Lester Yabut na patuloy niyo pong ginagamit. Kaya po siyang gumabay sa bawat, ang Panginoon po ang gumabay sa bawat isa sa atin. Muli po, sa ngalan ng ating Pastor Mike Digan, Preacher Gary Chua and Preacher Lester Yabut at niyo pong lingkod, Brother Samuel Digan, po ay nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagtangkilik at pagsubaybay sa hardin ng panalangin. May God bless you.